So dumako naman tayo guys dito kay Pinky. Natanggal ko na yung kanyang headlight assembly ulit. Eto na siya. So ito yung ating kinabit na DRX na tri-LED na headlight. Ang tanong, papaano nga ba ikakabit ang ganitong H4 na headlight dito sa kanyang T19 na socket? So unang-una, ito sobrang dali lang nito guys. Unang-una, itong kanyang H4 ay tatanggalin natin. Twist nyo lang. Tapos matatanggal na yan. Tapos, itong socket na to na nasa ating headlight, itong MIUI. Actually guys, itong T19 na headlight socket ay pareho sa lahat ng mga basic na underbonnet scooter. MIUI, Misol i115, MXI, Sporty, Salty, Raider Carb, mga Wave series, yan. Puro mga T19 yan guys. So ang gagawin natin, ito may screw lang to dito, pero tinanggal ko na kasi. Tapos tatanggalin na natin itong socket. Ayan, nahulog yung maliit na nut, pero okay lang kasi di natin kailangan. Di natin gagamitin to. Tapos ililipat natin siya ngayon dito sa ating knob sight. So nalagay na natin, pero kung mapapansin nyo, maluwag yan, so magwi-wiggle. Ang gagawin natin ay babalutan natin to ng either Teflon tape o kaya naman ay electrical tape para medyo kumapal, para pag sinalpak natin to ay hindi siya gagalaw-galaw. Pero kailangan nyo lang maging mindful sa kung paano ang orientation nya. So dapat kasi pag naikabit natin yan, dapat pag ganyan yan guys. So kailangan yung pwesto ng socket natin tama. So nalagyan ko na siya guys ng electrical tape, medyo kumapal na siya. Tapos ang ginawa ko, sinalpak ko muna yung socket dito sa butas, tapos diniretso ko yung ilaw para makita ko kung saan siya dapat nakapwesto. So tapos nilagyan ko ng tanda, ayan, yung pentel pen, para kapag pinasok natin to dito, alam natin kung saan dapat siya nakatapat. Para masyado makapal yung aking electrical tape. Pero okay lang, try natin. Okay, nilagay na natin siya guys, pero medyo magalaw-galaw pa rin ang konti. Kaya ang gagawin ko, iti-tape ko na lang din to para hindi siya gumalaw. Kasi para hindi mawala sa alignment yung ating ilaw. Gaya nga nung nabanggit ko kanina, itong cover na to, yan yung kanyang pinaka cut off. So dapat yung ating ilaw, kahit na may cut off yan, tama pa rin yung pagkakasalpak para siguradong hindi nakakasilaw. Ayan, okay na, salpak na natin to guys. So nakasalpak na siya. Doon naman tayo sa kanyang wiring. So dito yung wiring ng ating lumang LED headlight. Buksan muna natin to kasi doon natin i-connect itong balas ng ating knob sight na may tatlo ang paa, kasi nga sa H4 na ilaw to So nabalatan na natin yung wiring ng headlight. At kung hindi ako nagkakamali, itong papunta sa balas, itong green yung ground, tapos yung low beam ay white, at yung high beam ay blue. Actually guys, medyo bobo talaga ako pagdating sa wiring, lalo yung mga kulay ng wire ng mga motor. Hindi ko talaga kabisado yan. Ang ginagawa ko dyan, wala, kapaan.
testing. Pagbabalik-balik na rin ko lang hanggang sa makuha ko yung low beam tsaka high beam, lalo pag ganito tatlo yung wire niya. Naalala nyo yung sinasabi ko sa inyo kanina, ng cover ng headlight bulb mismo. So ganyan po siya ka-importante. Nakikita nyo po yung parang cut off ng ilaw. Yan o, may linya. So yan po, hindi po yan nakakasilaw kapag gabi. Low beam po yan, tapos ito yung high beam. Yan talaga nakakasilaw na kasi baliwala na yung cut off niya kasi high beam eh. Pero pag low beam guys, ayan. So tapusin muna natin to para mas ma-explain ko sa inyo at mapakita ko sa inyo pag gabi. By the way, sa mga magkakabit sa M3 ay ito ang kanyang orientation. Yan yung pagkaka-wiring niya. So ito ground, ito low beam, at ito high beam. Ayan, gayahin nyo na lang. Ayusin ko pa to guys. Ayan, pero ganyan siya. So okay na yung ating headlight, na i-wiring na natin at nalagyan ng electrical tape. Tapos sa mga magkakabit na ito sa M3 mismo, ayan, ganyan yung position niya. Tingnan nyo mabuti yung wire ng mismong bulb nandito sa taas. Ganyan ang orientation niya. Sa mga balak mag-install, sa mga balak gayahin to, ayan, tingnan nyo na lang mabuti kung paano ko siya ginawa. Hindi ko na kayo boboringin sa pagbabalik nito dito sa motor. Tingnan na lang natin mamaya ang performance nito sa gabi. Okay guys, biyahe na tayo ulit. Pero bago yun, ipakita ko muna sa inyo yung buga ng ating H4 na headlight na kinabit dito kay Pinky. So, park light on. Tapos, ayan. So, level na level lang siya. Ang kaso, na-notice ko na lang nung naikabit na, eto. Yung high beam niya, yung kabilang side, napundi na yung isang bulb. Yung isa na lang yung gumagana. Pero yung low beam niya, goods na goods naman. Pero okay lang kasi hindi naman tayo gumagamit madalas nung low beam talaga. Tsaka meron na rin tayong mini driving light. So ito yung ating mini driving light. Tapos pag sinamahan pa natin ng headlight, yan. So okay na rin. Kahit wala tayong high beam sa headlight, goods na goods lang. So ayun po ang ating H4. May handaan pa dito sa kapitbahay. So ayun guys ang ating Novsight H4 LED headlight. So sa mga kapwa ko M3 users, applicable din sa Sporty, Salty, Shogun, Wave, Raider Carb, basta mga naka T19 na headlight, pwede po yan. So ganun lang po ang gagawin. So sana may natutunan kayo at sana nagustuhan nyo ang video. So biyahe na tayo ulit. Kita-kits sa next content. Ride safe, drive safe.